Samantala, kasama na po natin sa linya ng telepono ang mismong Chief Regional Public Information Officer na si Ma'am Police Major Shelami Chang. Ma'am, good morning. Welcome po muli dito sa DXAS. Ma'am, good morning po. Magandang umaga po. Yes po, ma'am. Alam niyo po, ma'am, no, marami na po talaga ang naghihintay kung ano na nga ba ang resulta po ng naging investigasyon. Ma'am, so far po, ano po ang update natin? Ano yung mga pinakabagong na-discover po natin? Yes, ma'am. As of kahapon, ma'am, nagkaroon po ulit ng meeting ang ating SITG Al5 kasama ang ating regional director po. So, as per their, since ongoing pa naman po siya, ang pwede ko lang pong i-disclose, ongoing pa po yung investigation, ang pwede ko lang pong i-disclose is, nakuhaan na po ng affidavit ang ating complainant, mga witnesses, kasama na rin po yung ating mga operating troops, both from the PNP and AFC po. So, nasubscribe na rin ito sa fiscal ng ating city prosecutor. So, pwede na po itong gamitin in the filing of case in the future po. Kasama rin po dun sa prinisenta nila is yung forensic examination na kinandak po sa ating mga operating troops. Kasama na ron ang paraffin para malaman kung sino po yung nagpaputok. Paraffin test po sa ating operating troops. So, expected po today ay magkakaroon ng RPOC o Regional Peace and Order Council meeting na aatenan ng ating regional director. So, doon po niya ipipresenta yung result ng investigation. Actually, hindi pa po siya tapos pero I think meron po siyang ipipresent mamaya. Hopefully, after po ng RPOC meeting ay makakuha po tayo ng update. Kasi yun po yung commitment ng ating regional director, ma'am, na ipresenta yung result po sa ating local government. Especially po, ma'am, no, merong iba't ibang version ang ating AFP, PNP laban po doon sa mga survivor or mga witnesses. Pero ma'am, kung maaari po natin ma-share kung pwede, ano po so far ang initial findings natin, ma'am? May nakita na po ba tayo kung sino ang nagsasabi ng totoo? Kasi sa side po ng mga survivor, walang nagpakilala, diretso na lang daw po silang may narinig na nagpaputok. So, may ano na po ba tayo? May nakita na po ba tayo sinong nagsasabi ng totoo doon po sa dalawang panig? Meron naman po, according naman po sa CIDG, sa Regional Chief ng CIDG, meron naman po silang nakikitang mga personalities na magiging criminally liable. So, nangyari. And titingnan rin po namin kung meron pong mga, lalo na sa PNP, kung meron po ba kaming mga personahes na nagkaroon ng violation sa pag-enforce ng aming protocol para sa aming police operational procedure. So, may kakaharapin rin po silang administrative case. Pero hindi pa po kasi malinaw kasi nga partial update pa lang yung napag-usapan. Pero rest assured, meron naman po silang mga sinabi. And katulad nga po ng sinabi ninyo, ma'am, iba-iba po yung version. So sa amin po dito sa Police Regional Office 9, nagre-rely po talaga kami sa kinandak na investigation at sa mga ebidensya po na nakalap. So, yun po kami bumabase. We are not protecting anyone here, di ba? Nagsabi naman po ang ating regional director na wala tayong pagtatakpan. Thorough, impartial, and unbiased investigation ang magaganap. And we believe na si IDG can deliver that. Yung body camera po ba natin, ma'am, nakita nyo na rin po ba yung kabuuan kung ano talaga yung nangyari? Hindi po, ma'am. Actually, hindi po kami allowed. Kahit SITG members po kami, hindi po kami allowed na makita yung nilalaman ng mga body-worn cameras. Kasi para ma-preserve yung integrity nun, pwede lang po talagang makakita ng laman nun is ang court at ang
prosecution and ako during the trial lang. So, tama rin po yung sinabi nyo na hindi pwedeng sa publiko kung ano ang laman nun. Kasi ang ating Secretary to the Mayor, no, kahapon po si Sir Celso Lobregat ay nagsabi, pwedeng sa publiko ito. Pero alam ko po, nagbigay na kayo ng statement na hindi po ito pwede isa publiko or may changes na po ba tayo? So far, ma'am, wala pa naman po. Actually, kahit kami, hindi pa po namin napapanood yan, ma'am. Hindi po kami binigyan ng access na mapanood yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, para ma-preserve yung integrity niya. The lesser ng mga tao na makakapanood ng laman ng body-worn cameras is the more intact yung kanyang integridad, di ba, ma'am? Kumbaga, lesser yung mga pwedeng mangyari, kumbaga, alam niyo na with the digital trend. So, we would like to preserve the integrity of our footages ng body-worn cameras. And yung na-record naman po doon ay for sure, kompleto pa rin maipepresenta sa ating... Yes po, ma'am. Yun rin po yung isa sa purpose nun, ma'am. Para unaltered siya, hindi siya magagalaw, diba? Siguro in due time, kahit naman po yung mga kuha ng ating mga body-worn cameras during bypass operations and other operations po namin, alam niyo naman po, ma'am, na hindi yun siya nilalabas. Ma'am, maitanong ko lang po, ano po ba talaga din ang naging papel po ng ating mga kapulisan doon? Sino po ba yung lead law enforcer po that time po? Kasi may mention po no, yung AFP, Task Force Zamboanga. Ano po ang papel ng ating mga kapulisan? Na-mention na rin po ito ng aming regional director, ma'am, sa isang interview sa kanya. Yung intelligence information was developed by Task Force Zamboanga. And then, ilang araw nila tong namanmanan. And then, sa kanila yung sinatawag nating intelligence packet or somewhat information talaga, kumbaga, in layman's term. Dinevelop nila hanggang sa nakita nila. So, they coordinated with National Intelligence Unit. So, and then yung National Intelligence Unit naman po, ay nagkipag-coordinate po dito sa ating Regional Intelligence Unit. So, being the territorial, we have the territorial jurisdiction over the area. And then, yun po, nakipag-coordinate po tayo dun sa personnel ng PSA kasi sila po yung nakakasakop dun sa barangay. So, being a law enforcement operation, kasama naman po talaga kami dyan, lalo na it's a service of a warrant. Yun po yung kwento nun. Pero the other details po, siguro in the coming days po, kapag mabigyan na po tayo ng clearance and full result ng investigation. Opo, para hindi ma-compromise din ang ginagawang investigasyon. Kasi, yes po, ma'am, kasi ongoing pa po siya. Yun po yung limitations po, ma'am, as of this time. Yes po. Pero ma'am, ito po, kasi sabi rin po kahapon ni Sir Celso, parang something went wrong kasi wala naman sa loob ng bahay yung target person. Ano po ang inyong alam po tungkol dito? Totoo po ba ito o hindi? Ma'am, if ever, ma'am, ma-find out sa investigation na something really went wrong, yun na po yung sinasabi ng ating regional director na meron po talagang mananagot criminally and administratively. Ayun. So, as of now, ma'am, since, di ba, anahin ko na lang na I cannot say kasi wala naman po ako doon, the actual, di ba? I cannot admit or deny anything. I'm just basing on the reports po. So, as of this time, ang pinaka magiging basis ko po is yung report. And I do believe na in the coming days, magbibigay na po ang CIDG ng kanilang full investigation report regarding sa nangyari po itong. Siguro, let's just have faith and patience. I do believe na si IDG is credible enough to conduct this investigation, and rest assured with the assurance ng ating regional director, ang aming aim po is to give justice to our casualties. Yun po yung aim namin sa ngayon. Yung mabigyan po ng hustisya ang pamilya nila, diba? At ang community natin. Wala po kaming pagtatakpan dito, wala po kaming poprotektahan. Kaya po independent po yung investigation na naganap.
and the SITG is our commitment for this impartial, thorough, and transparent investigation po. At napakahalaga po talaga, ma'am, no, yung mga sinabi nyo ngayon, kasi yan na lang din yung pinangahawakan ngayon ng ating mga survivor, ng ating mga biktima, at kahit yung mga pamilya po ng ating biktima. Baka may message din po kayo sa kanila pa, ma'am? Yes po, I think nakipag-coordinate na po sa kanila ang CIDG kasi as of what I've heard kahapon po sa meeting namin, nakuha na po yung statement ng mga witnesses, ng complainants. So, nasabi na po nila lahat ng, na nakita nila nung panahon na yon. Rest assured, gagamitin po namin yon para mapanagot po yung may kasalanan kung sino man po sila. So, again, i-reiterate ko lang po ang sabi ng aming regional director na we are committed to conducting a thorough, impartial, and transparent investigation with full respect po sa rule of law, human rights, and due process. So, yun po yung inaano namin dito. Hindi po kami hindi po natin kailangan mag-rush into judgment. Titingnan po natin yung mga ebidensya, diba, both forensic, yung mga witness statements, lahat po yan. I-evaluate po ng ating investigators. And then, at the end of the day po, we assure you na justice will be served para sa ating mga casualties at sa kanilang mga pamilya at sa komunidad po, pati din sa Zamboanga City. Yun po yung commitment po namin. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Chang, yung ang pangahawakan po talaga namin ang nasabi po ng ating regional director ninyo po, dahil yun nga no, na hindi na po natin maibabalik ang buhay, at kung talagang mapatunayan, yung justice po talaga na lang ang pwedeng kuha ng ating mga biktima, yung mga survivors, kahit po ng mga kamag-anak. Muli, maraming salamat po, at sana po, Ma'am Chang, and next time po ay sa mga susunod po, no, makuha pa po namin ang mga latest update po. Maraming salamat po. Yes po, ma'am. Thank you po, ma'am. Good morning. Good morning. Yes po, ma'am.